Magandang araw po sa inyo. Ako pala si Ryan C. Miranda. Ang iulat ko po ngayon ay tungkol sa kartilya ng Katipunan na isinulat ni Emilio Jacinto. Una sa lahat, sino nga ba si Emilio Jacinto? Si Emilio Jacinto ay isa sa mga utak ng Katipunan. At sa kanyang murang edad sa 19 ay naging isa siya sa mga general ng Katipunan noon. At isa sa kanyang mga sinulat ay ang kartilya ng Katipunan. Ano nga ba ang kartilya ng Katipunan? From the word kartilya, it means prime o mga alintuntunin, guidelines ng mga katipunan. At may 14 ito na mga pangaral. Una, ang kabuhayang hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang nilim, kundi damong makamandag. Sa ating buhay, dapat kailangan magkaroon tayo ng isang gampanin na dapat nating pangangatawanan hanggang tayo'y mamatay. Pangalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa pagpipita sa sarili ay hindi talagang nasa gumawa ng kagalingan, ay hindi kabaitan. Ang ibig sabihin, dapat hindi tayo maging makasarili. Gumawa tayo ng mabuti upang purihin, hindi dapat purihin. Sapagkat gumawa tayo ng mabuti ng labag sa ating damdamin. Pangatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa. Ang pag-ibig sa kapwa ay ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katuwiran. Ibig sabihin, ang tunay na kabanalan ay pagiging mabuting tao at may malasakit sa kapwa. Pangapat, maitim man, maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao ay magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y higtan sa dunong ng yaman, sa ganda, ngunit hindi mahigitan sa pagkatao. Ibig sabihin, hindi mo makikita ang pagkakapantay-pantay sa anyo ng tao. Ito ay nakikita mo sa pagtutulong-tulong at sa pagsasama ng mga Pilipino. Panglima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang puri sa pagpipitas sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipitas sa sarili sa puri. Ang ibig sabihin, ang mapagmataas ay inuuna ang kanyang dangal kaysa sa pakikipagkapwa-tao. At ang mapagkumbaba ay inuuna ang pakikipagkapwa-tao bago ang kanyang sariling dangal. Panganim, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Sa bawat salitang panunumpa sa kapwa ay sapat mong tuparin, sapagkat ang isang sumpa ay sagrado. Ito'y tumutukoy sa iyong pagkatao. Kapito, huwag mong sayangin ang panahon, ang yamang nawalay may magyayaring. Ngunit panahong nagdaan ay di na muling magdadaan. Nais parating ito ay hindi dapat sayangin ang mga panahon at oras na nagdaan dahil ito ay mahalaga. Pangwalo, ipagtanggol mo ang inaapi at kabakahin ang umapi. Ibig sabihin, tayong lahat ay may pananagutan sa sarili at sa ating kapwa. Kaya tungkulin din nating pangalagaan ang karapatan at kaligtasan ng bawat isa. Ikasyam, ang tunay na matalino ay may pag-iingat sa bawat sasabihin at marunong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Ibig sabihin, ang isang taong matalino, nararapat lamang na alam niya ang kanyang ginagawa't sinasabi o iniisip. Dapat niyang isaalang-alang kung may masama ba itong ibubunga o wala. Pangsampo, sa daang matinik ng kabuhayan, lalaki ay siyang patnugot sa asawa at mga anak.
Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Ibig sabihin, anumang mga bagay na nakikita ng isang anak sa kanyang ama ay hindi batayan sa kanyang kinabukasan, ay batayan pala sa kanyang kinabukasan. Ang mga ito ay salamin sa kanyang gawi at kilos sa bagong mundo ng kanyang nakatakdang tuklasin at hanapin. For short, kung ano ang puno, siya rin ang bunga. Pang-11, ang babae ay huwag mong tignang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong kabuhayan. Gamitan mo ang buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin mo ang inang pinagbuhat na gawi ang iyong kasanggulan. Ang babae ay mahalaga ang nagagawa na katulad ng mga lalaki. Kaya dapat respetuhin at alalahanin at higit sa lahat ay mahalin. Katulad ng pagmamahal natin sa ating mga ina na siyang nagluwal at nag-aruga sa atin dahil every man's success is a woman. Pang-12, ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Huwag natin gawin sa iba ang ayaw natin gawin sa atin. Kung maaari ay gawin natin ang mga bagay na alam nating nakakabuti sa ating kapwa, maging sa ating sarili. Kung ayaw nating masaktan, ay huwag tayong manakit. 13, ang kamahalan ng tao ay wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at sa puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kahalagan sa balat ng lupa. Wagas at tunay na mahal ng tao higit kahit laking gubat at walang mababatid kundi sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di maapit di nang aapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa kanyang tinubuan lupa. Ang ibig sabihin, ang kadakilaan ay hindi masusukat sa anumang yamang taglay ng isang tao, hindi rin sa pisikal na kaanyuan. Ito ay makikita sa kanyang puso at gawa, sa kanyang mabuting hangarin sa kapwa. Dahil kailan may hindi mabuting maghangad ng masama sa kapwa, at lahat tayo ay pantay-pantay lang sa mata ng Diyos. 14, panghuli. Paglaganap ng mga aral na ito at maningning na araw ng mahal na kalayaan dito kaabang-abang sang kalupaan at sabugan ng matamis niyang liwang ang nagkakaisang magkalahit magkapatid ng ligaya ng walang katapusan. Ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis ng matumbasan. Kung lahat ng ito'y matarok ng maibig, pumasok at inaakala niyang matutupad ang mga tungkulin, may tala ang kanyang ninanais sa kasunod nito. Ang ibig sabihin, ang pangarap at mithiin na ito ay siyang nagbigay ng lakas sa atin upang ipagpatuloy ang pakikibaka laban sa mga puwersang nag-aalipin sa ating bayan. Yun lang po ang 14 na pangaral ni Emilio Jacinto. Salamat.